Kung lampas ka na sa 70 at tuwang-tuwa ang doktor mo dahil naibaba niya ang blood pressure mo sa 120/80, kailangan mong marinig ito. May isang pag-aaral na inilathala sa Journal of the American Medical Association na sumubaybay sa 15,000 na nakatatanda sa loob ng 5 taon, at ang natuklasan nila ay taliwas sa lahat ng matagal na nating pinaniwalaan tungkol sa target na blood pressure. Ang mga senior na may tinatawag na perfect blood pressure ay may 28% na mas mataas na panganib ng malulubhang pagkahulog, at ang kanilang mortality rate ay mas hindi maganda kumpara sa mga may bahagyang mas mataas na mga numero. Sa susunod na 5 minuto, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong blood pressure range na kaugnay ng pinakamahabang buhay sa mga nakatatanda, kung bakit maaaring maging delikado ang standard na target paglampas ng 75. At ang isang simpleng test na maaari mong gawin sa bahay ngayong gabi na posibleng makaiwas sa isang mapaminsalang pagkahulog. Ako si Dr. Katrina. At ang impormasyong ito ay maaaring tunay na makapagligtas ng buhay mo o ng isang taong mahal mo. Bago tayo magpatuloy, mag-comment ka muna ngayon at ilagay mo lang ang edad mo. Edad mo lang, wala nang iba. Gusto kong makita kung sino ang nanonood nito dahil ang impormasyong ibabahagi ko ay iba ang magiging kahulugan. Depende kung ikaw ay 65, 75 o 85. At kung nakaranas ka na ng pagkahilo kapag tumatayo mula sa upuan o bumabangon mula sa kama, idagdag mo ang salitang dizzy sa comment mo. Napakahalaga ng impormasyong ito na kailangan kong makita at mauunawaan mo kung bakit sa loob ng 3 minuto. Ito ang nangyayari ngayon sa mga klinik ng doktor sa buong bansa. Isang 78 anyos ang pumunta para sa regular na check-up. Ang blood pressure ay 145/86. Binuksan ng doktor ang standard guidelines sa computer screen, nakita ang target na mas mababa sa 130 systolic at agad kumuha ng prescription pad. Nadagdagan ng isang gamot, pagkatapos ay isa pa. Sa loob ng 6 na buwan, bumaba ng maganda ang blood pressure, naging 124/78. Masaya ang doktor. May gold star pa sa chart ng pasyente. Akala ng lahat, isa itong success story. Pero ito ang hindi isinasaalang-alang ng guidelines. Ang parehong 78 anyos na iyon ay tatayo sa gabi para pumunta sa banyo. At ang kanyang blood pressure ay biglang babagsak mula 124/78 hanggang 88/56 sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi sapat ang daloy ng dugo papunta sa kanyang utak. Iikot ang paningin niya. Aabot siya sa pader pero mamimiss niya ito. At bigla, hindi na tayo nag-uusap tungkol sa mga numero ng blood pressure. Pinag-uusapan na natin ang nabaling balakang, emergency surgery, 3 linggo sa rehab, at sunod-sunod na komplikasyon na madalas humahantong sa pagkawala ng kalayaan o mas malala pa. Ang research na inilathala ilang buwan lang ang nakalipas sa JAMA Internal Medicine ay dapat sana naging pangunahing balita. Pero karamihan sa mga doktor ay hindi pa ito nakikita. Mas lalo na ang mga pasyente, hindi pa ito naririnig. At ang agwat sa pagitan ng ipinapakita ng research at ng nangyayari sa pang-araw-araw na medical practice ay nagiging dahilan ng pagkawala ng mga buhay. Narito ang bahaging maaaring mukhang salungat sa nakasanayan. Kailangan mong manatili at makinig dahil dito nagbabago ang lahat. Sa loob ng maraming dekada, simple ang mantra. Mas mababang blood pressure, mas magandang health outcomes. At para sa mga nasa middle age, mga nasa 40s at 50s, totoo ito sa malaking bahagi. Ang pagkontrol ng blood pressure sa kalagitnaan ng buhay ay nakakaiwas sa heart attack, stroke, at sakit sa bato sa hinaharap. Matibay ang ebidensya rito, pero may isang mahalagang pagbabago na nangyayari paglampas ng 75. Ipinapakita ng research na ang mga senior na may systolic blood pressure na nasa pagitan ng 130 at 145 ay mas mahaba ang buhay kumpara sa mga may pressure na mas mababa sa 120. Mas kaunti ang kanilang pagkahulog, mas kaunti ang bali, mas kaunti ang hospitalization, at mas maayos ang cognitive function. Ang grupong nakamit ang textbook na perpektong 120/80, sila ang nagkaroon ng mas mataas na kaso ng pagkahilo, syncope,
Iyan ang terminong medikal para sa paghimatay, acute kidney injury, at oo, mas mataas na mortality rate. Kung isa ka sa mga taong gustong maintindihan ang bakit sa likod ng mga numero, hindi lang basta sinasabihan kung ano ang dapat gawin, ang ipapaliwanag ko ngayon ay magbibigay sa iyo ng ibang paraan ng pag-iisip tungkol sa blood pressure management habang ikaw ay tumatanda. Ang cardiovascular system mo sa edad na 75 ay hindi lang mas matandang bersyon ng cardiovascular system mo noong 45. May mga fundamental na pagbabago na nangyayari na nagbabago rin sa kahulugan ng mga numero ng blood pressure para sa kalusugan mo. Ipapaliwanag ko ang tatlong kritikal na pagbabagong nangyayari habang tumatanda at kung bakit nangangailangan ang mga pagbabagong ito ng ibang target sa blood pressure. Una, arterial stiffness. Habang tumatanda ka, nagiging mas matigas at mas hindi elastiko ang iyong mga ugat. Isipin mo ang bagong garden hose kumpara sa isang hose na 20 taon nang nakabilad sa araw. Ang luma ay mas matigas, mas hindi flexible. Ganoon din ang nangyayari sa iyong mga ugat sa prosesong tinatawag na arteriosclerosis. Kapag ang puso mo ay nagbobomba ng dugo papunta sa mga matitigas na ugat, hindi sila kayang mag-expand at sumalo ng pressure wave tulad ng mga batang, flexible na ugat. Ibig sabihin nito, kailangan mo ng bahagyang mas mataas na baseline pressure para masigurong sapat ang daloy ng dugo papunta sa utak at mga bato, lalo na kapag nakatayo ka at kailangang umakyat ang dugo laban sa gravity. Ikalawa, humihina ang baroreceptor function. Ang baroreceptors ay maliliit na sensors sa iyong mga blood vessel na nakakaramdam ng pagbabago sa pressure at agad nagpapadala ng signal sa utak para mag-adjust. Kapag ang isang batang tao ay tumayo, agad na nararamdaman ng kanyang baroreceptors ang pagbaba ng pressure sa loob lang ng ilang millisecond at nagtitrigger ito ng compensatory responses. Bumibilis ang tibok ng puso, sumisikip ang mga ugat, at nag-i-stabilize ang pressure. Pero habang tumatanda, humihina ang sensitivity ng mga baroreceptor na ito, mas mabagal na silang tumugon. Kaya, kung mababa na ang baseline blood pressure mo at mabagal pa ang reaksyon ng iyong baroreceptors, mas malaki ang posibilidad na biglang bumagsak ang pressure mo kapag tumayo ka. Ang tawag dito ay orthostatic hypotension. Ikatlo, nagbabago ang metabolismo ng mga gamot. Ang iyong mga kidney at atay ay hindi na kasing husay mag-clear ng medication sa edad na 75 kumpara noong 45 ka. Ang dose ng blood pressure medication na akmang-akma para sa isang middle-aged na tao ay maaaring sobra para sa isang nakatatanda. Mas matagal manatili ang gamot sa katawan, mas malakas ang epekto, at maaaring itulak ang blood pressure sa masyadong mababang antas. Ngayon, hayaan mong sabihin ko ng malinaw kung ano talaga ang natuklasan ng pinakahuling research na ito dahil mahalaga ang mga detalye. Ang pag-aaral na inilathala sa JAMA Internal Medicine ay sumubaybay sa 15,142 na adults na higit sa 75 taong gulang sa loob ng average na 5 taon. Hindi ito mga piling malulusog na senior lang. Totoong mga nakatatanda ito sa totoong buhay. May mga may diabetes, may mga na-stroke na dati, may sakit sa puso, at iba-iba ang antas ng frailty. Sinubaybayan ng mga mananaliksik ang kanilang average blood pressure at minonitor kung ano ang nangyari sa kanila sa loob ng 5 taon. Hinati nila ang mga kalahok batay sa kanilang systolic blood pressure. May isang grupo na nagpapanatili ng pressure na mas mababa sa 120. May isa na nasa pagitan ng 120 at 130. May isa pang nasa pagitan ng 130 at 140. Isa sa pagitan ng 140 at 150. At isa na lampas sa 150. At ito ang kanilang natuklasan. Ang pinakamababang mortality rate ay nasa grupong may systolic pressure na nasa pagitan ng 130 at 140, hindi sa mas mababa sa 120, hindi sa textbook na perpektong numero, kundi sa katamtamang range. Ang mga may pressure na mas mababa sa 120 ay may 28% na mas mataas na panganib ng malulubhang pagkahulog na nangangailangan ng hospitalization. Mas mataas din ang kaso ng acute kidney injury. Ibig sabihin, nahihirapang gumana ng maayos ang kanilang mga kidney dahil sa masyadong mababang pressure. At ang kanilang overall mortality rate ay 14% na mas mataas kumpara sa mga nasa 130 hanggang 140 na range.
Ang grupong may pressure na lampas sa 150 ay nagkaroon din ng mga problema gaya ng inaasahan, mas mataas na stroke rate at mas maraming cardiovascular events. Pero ang nakakagulat, ang sobrang baba ng pressure ay kasing delikado rin ng sobrang taas. Ang sweet spot, ang range na may kaugnayan sa pinakamahabang buhay at mas magandang kalidad ng pamumuhay, ay mas mataas kaysa sa inirerekomenda ng conventional guidelines. Isipin mo ito. Ikaw ay 76 taong gulang. Pumasok ka sa klinik ng doktor para sa routine check-up. Ang blood pressure mo ay 142/84. Mukhang nag-aalala ang doktor mo, binuksan ang guidelines at sinabing, kailangan nating pababain ito sa hindi bababa sa 130, mas maganda kung malapit sa 120. Sinimulan ka sa isang gamot. Pagkalipas ng 2 buwan, naging 128/78 ang pressure mo. Masaya ang doktor, pero iminungkahi niyang magdagdag pa ng pangalawang gamot para mas bumaba pa ng kaunti. Lumipas ang 2 pang buwan, naging 122/76 na ang pressure mo. Perfect, sabi ng doktor. Sa una, pakiramdam mo ay maayos ka lang. Pero may napapansin ka. Kapag tumatayo ka mula sa upuan para sagutin ang telepono, sandali kang parang nahihilo. Kapag tumayo ka mula sa hapagkainan, may split second na parang tumatagilid ang paligid. Binanggit mo ito sa doktor mo at sinabi niyang marahil ay age-related lang. Mas mabagal na raw mag-adjust ang mga ugat mo. Dahan-dahan ka na lang daw tumayo. Maglaan ng oras. Pero ang totoong nangyayari, ang blood pressure mo na mukhang maganda kapag nakaupo ka ng tahimik sa klinik ay biglang bumabagsak kapag tumayo ka mula 122/76 habang nakaupo, maaaring maging 95/60 kapag nakatayo. Paulit-ulit na nakakaranas ang utak mo ng kakulangan sa daloy ng dugo. Mataas ang panganib mo sa pagkahulog pero walang nagche-check nito dahil ang sitting blood pressure mo ay mukhang textbook perfect. Ang senaryong ito ay nangyayari libu-libong beses araw-araw sa buong bansa at maaari sana itong maiwasan kung mauunawaan natin na ang blood pressure targets ay kailangang iayon sa edad at functional status ng tao, hindi basta pare-pareho para sa lahat. Narito ang nakakagulat para sa akin. May isang simpleng test na tumatagal lang ng mga 3 minuto at kayang tukuyin kung ang blood pressure medications mo ay naglalagay sa iyo sa panganib ng pagkahulog. Ang tawag dito ay orthostatic vital sign measurement at karamihan sa mga doktor ay hindi ito ginagawa ng regular. Ituturo ko sa iyo kung paano gawin ang test na ito sa bahay ngayong gabi dahil ang impormasyong ito ay maaaring makapagligtas ng buhay. Kailangan mo lang ng home blood pressure monitor. Mabibili ito sa kahit anong botika sa halagang mga $30. Ganito ang protocol. Humiga ng patag sa kama o sofa sa loob ng 5 minuto. Magpahinga ka lang. Pagkatapos ng 5 minuto, sukatin ang blood pressure mo habang nakahiga ka pa rin. Isulat ang parehong numero, ang systolic at diastolic. Ngayon, tumayo ka at agad sukatin muli ang blood pressure mo habang nakatayo. Huwag maghintay, sukatin agad. Isulat ang mga numerong iyon. Ngayon, ikumpara mo. Kung ang systolic blood pressure mo ay bumaba ng higit sa 20 puntos o kung ang diastolic ay bumaba ng higit sa 10 puntos, mayroon kang orthostatic hypotension. Isa itong red flag. Ibig sabihin, maaaring masyadong malakas ang blood pressure medications mo para sa'yo o maaaring masyadong mababa ang target blood pressure mo para sa pisyolohiya mo. Kahit na mukhang perpekto ang blood pressure mo habang nakaupo o nakahiga ayon sa traditional standards, kung ganoon kalaki ang ibinababa nito kapag tumatayo ka, mas mataas ang panganib mo sa pagkahulog. Bigyan kita ng konkretong halimbawa. Isipin mong ang blood pressure mo habang nakahiga ay 125/78. Maganda sa papel, pero kapag tumayo ka, bumaba ito sa 98/64. Iyan ay 27 puntos na pagbaba sa systolic. Delikado iyan. Hindi sapat ang daloy ng dugo papunta sa utak mo kapag ikaw ay nakatayo, na siyang kalagayan mo sa karamihan ng oras habang gising ka. Maaaring maayos ang pakiramdam mo habang nakahiga o nakaupo, pero kapag patayo ka, kulang ang pressure na tumutustos sa katawan mo. Ito ang test na dapat ginagawa ng doktor mo sa bawat pagbisita, kung ikaw ay lampas 70 at umiinom ng blood pressure medications. Kung hindi nila ito ginagawa,
Maaari mo itong gawin mismo at dalhin ang resulta sa susunod mong appointment. Ngayon, ano nga ba talaga ang dapat mong blood pressure? Ibibigay ko sa iyo ang mga range na ipinapakita ng research na may kaugnayan sa pinakamahusay na outcomes para sa iba't ibang age group. Pero kailangan mong maintindihan na ito ay mga gabay, hindi absolutong batas. Ang personal mong target ay dapat na pag-uusapan ninyo ng doktor mo batay sa kabuuan ng iyong medical history. Para sa mga edad 65 hanggang 74 na karaniwang malusog at aktibo at walang malalaking medical conditions, ipinapakita ng research na ang systolic blood pressure na nasa pagitan ng 130 at 140 ay makatwiran. Nagbibigay ito ng proteksyon sa puso habang pinapanatili ang sapat na perfusion sa mga organs. Para sa mga edad 75 hanggang 84 na medyo malusog pa rin, sinusuportahan ng ebidensya ang systolic range na 135 hanggang 145. Mapapansin mong mas mataas ito kaysa sa mas batang grupo. Isinasaalang-alang nito ang mas matigas na mga ugat at mas mabagal na baroreceptor responses. Para sa mga lampas 85 o para sa mga frail anuman ng edad, ang systolic range na 140 hanggang 150 ay maaaring mas angkop. Sa yugtong ito, ang pag-iwas sa pagkahulog at pagpapanatili ng kalidad ng buhay ay madalas mas mahalaga kaysa sa agresibong pagpapababa ng blood pressure. Ngayon, paano naman ang diastolic, ang ibabang numero? Para sa mga nakatatanda, ang diastolic pressure ay dapat karaniwang manatili sa itaas ng 65 at mas mainam kung nasa pagitan ng 70 at 85. Ang masyadong mababang diastolic pressure ay nagpapababa ng daloy ng dugo sa heart muscle habang ito ay nagpapahinga at maaaring magdulot ng problema. Kung ang diastolic mo ay palaging mas mababa sa 60, dapat itong pag-usapan ninyo ng doktor mo kahit mukhang maayos ang systolic mo. Paano kung ang isang tao ay 73 taong gulang, may type 2 diabetes, at nagkaroon ng isang heart attack 5 taon na ang nakalipas? Ang blood pressure niya ay 148/86. Dapat ba siyang maghangad ng 120/80? Malamang hindi. Dapat ba siyang maghangad ng 150/90? Malamang hindi rin. Para sa ganitong sitwasyon, ipinapakita ng research na ang target na nasa paligid ng 130 hanggang 135 systolic ay maaaring pinakamainam, mababang sapat para magbigay ng cardiovascular protection dahil sa diabetes at history ng sakit sa puso, pero hindi masyadong mababa na maglalagay sa kanya sa panganib ng orthostatic hypotension at pagkahulog. Ang mahalaga, ang target na ito ay dapat marating ng dahan-dahan at may maingat na monitoring ng side effects tuwing ina-adjust ang gamot. Dapat sinusukat ang orthostatic blood pressure. Dapat tinatasa ang mga sintomas, pagkahilo, panghihina, malabong pag-iisip. Ang mga ito ay hindi dapat binabaliwala o basta itinuturing na normal na bahagi lang ng pagtanda. Maaaring ang mga sintomas na ito ay senyales na masyadong napapababa ang iyong blood pressure, kahit na sa papel ay maganda ang mga numero. At narito ang isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang blood pressure ay nag-iiba-iba sa loob ng maghapon. Ang isang reading na 148/86 ay hindi ibig sabihin na ganoon na ito kataas sa buong araw. Maaaring 132/78 ito sa umaga at 145/84 sa gabi. Ang mas mahalaga ay ang average nito sa paglipas ng panahon. Kaya napakahalaga ng home blood pressure monitoring. Mas nagbibigay ito ng malinaw at mas tumpak na larawan ng iyong tunay na average pressure kumpara sa paminsan-minsang sukat sa klinik. Maaaring nagtataka ka, kung may ganitong research naman pala, bakit hindi ito nababanggit ng doktor mo? Bakit hindi iba ang blood pressure guidelines para sa mga senior? Medyo komplikado ang sagot, pero nauuwi ito sa kung gaano kabagal magbago ang medical practice at kung paano ginagawa ang mga guidelines. Karamihan sa blood pressure guidelines ay nakabase sa malalaking clinical trials na isinagawa sa loob ng maraming taon. Ang mga landmark trials na nagtatag ng 120/80 bilang ideal na target ay pangunahing ginawa sa mga middle-aged adults. Nang lumabas ang mga resultang iyon, malawakan itong in-apply sa lahat ng age groups.
May naging palagay na kung ano ang mabuti para sa isang 50-year-old ay tiyak na mabuti rin para sa isang 80-year-old. Pero sa nakaraang dekada, nagsimulang magsagawa ang mga mananaliksik ng pag-aaral na partikular sa mas matatandang populasyon at natutuklasan nilang hindi pala one size fits all. Ang problema, inaabot ng maraming taon bago tuluyang maisama ang bagong research sa clinical guidelines at mas matagal pa bago magbago ang aktwal na practice ng mga doktor. Maraming doktor ang umaasa pa rin sa guidelines na inilathala 5 o 10 taon na ang nakalipas. Hindi pa nila nakikita ang mas bagong research na nagsasabing ang katamtamang pagtaas ng blood pressure ay maaaring mas ligtas para sa mga napakatatandang adults. Mayroon ding psychological factor. Sa loob ng maraming dekada, itinuro sa mga doktor na ang pagpapababa ng blood pressure ay nakapagliligtas ng buhay. Paulit-ulit itong idiniin sa kanila. Mahirap baguhin ang ganitong mindset at lumipat sa mas masusing pagtingin na nagsasabing minsan, okay lang ang katamtamang pagtaas. Minsan pa nga, mas kanais-nais ito. Kailangan itong pag-isipan ng mabuti ang bawat individual na pasyente imbes na magpatupad ng iisang target para sa lahat. At sa kasalukuyang healthcare system kung saan 15 minuto lang kadalasan ang oras ng doktor sa bawat pasyente, talagang hamon ang ganitong individualized approach. Ipakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng dalawang taong magkapareho ang edad. Pareho silang 81 taong gulang, pero magkaibang-magkaiba ang kanilang sitwasyon. Ang unang tao ay namumuhay ng independently at maayos naman sa pangkalahatan, pero may ilang chronic conditions. May mild heart failure, chronic kidney disease, stage 3, at osteoarthritis. Ang blood pressure niya ay 158/88. Gusto ng doktor na simula ng agresibong treatment para mapababa ito sa mas mababa sa 130. Ang ikalawang tao ay 81 din pero malusog at aktibo. Naglalaro ng golf 2 beses sa isang linggo, walang malubhang medical problems. Ang blood pressure niya ay 158/88 din. Parehong numero, parehong edad, pero lubos na magkaiba ang risk profiles. Para sa unang tao na may maraming kondisyon, ang pagsisimula ng maraming blood pressure medications ay may kaakibat na malaking panganib. Maaaring masyadong mapababa ng mga gamot ang pressure, lalo na kapag tumatayo. Maaaring lumala ang kidney function. Maaaring magdulot ng pagkahilo at magpataas ng risk ng pagkahulog na kung may osteoarthritis, maaaring maging sakuna. Mas makatwirang approach muna ang lifestyle modifications. At kung kailangan talaga ng gamot, mababang dose ng isang medication na may maingat na monitoring at tanggapin ang target na marahil ay 140 hanggang 145 systolic imbes na agresibong itulak pababa sa 130. Para naman sa ikalawang tao, ang malusog na 81-year-old, ang 158/88 ay maaaring mangailangan ng intervention, pero hindi rin agresibo. Maaaring ang lifestyle changes lang ay makapagpababa nito sa 145/84 na para sa isang malusog na taong kaedad niya ay maaaring katanggap-tanggap na ng walang gamot. Parehong numero, magkaibang tao, magkaibang approach. Ito ang tinatawag na pagtrato sa pasyente, hindi lang sa numero. Narito ang mga konkretong hakbang na maaari mong simulan ngayong gabi. Una, kung lampas ka na sa 70 at umiinom ng blood pressure medications, bumili ng home blood pressure monitor kung wala ka pa. Sukatin ang pressure mo sa parehong oras araw-araw sa loob ng 2 linggo, umaga at gabi. Magtala sa isang notebook. Makakatulong ito para makuha ang mas tumpak na average at makita ang mga pattern. Ikalawa, gawin ang orthostatic blood pressure test na ipinaliwanag ko kanina. Humiga ng 5 minuto, sukatin ang pressure, pagkatapos ay tumayo at sukatin agad. Kung may pagbaba ng higit sa 20 puntos sa systolic o 10 puntos sa diastolic, isulat ito at dalhin sa doktor para mapag-usapan ninyo. Ikatlo, suriin ng tapat ang mga sintomas mo. Nakakaranas ka ba ng pagkahilo kapag tumatayo? Hindi maipaliwanag na pagkapagod? Hirap mag-concentrate? Maaaring senyales ito na masyadong mababa ang blood pressure mo, kahit na mukhang maayos ang mga numero. Ika-4, magpa-schedule ng appointment sa doktor mo
para talagang pag-usapan ang blood pressure targets mo. Huwag basta tanggapin ang pangkalahatang pahayag na kailangan mong maging 120/80. Itanong kung ano ang target na angkop batay sa edad mo, iba mo pang medical conditions, at functional status. Dalhin ang home blood pressure log mo. Dalhin ang orthostatic measurements kung may nakita kang malaking pagbaba. Magkaroon kayo ng isang informed na pag-uusap. Ikalima, kung nakakaranas ka ng side effects mula sa blood pressure medications, magsalita ka. Huwag mong kimkimin. Maraming tao ang nag-aakalang normal lang ang pagkahilo o pagkapagod kapag umiinom ng gamot at kailangan na lang tiisin. Pero madalas, maaring i-adjust ang dose, palitan ang gamot, o baguhin ang target para mapabuti ang kalidad ng buhay mo habang pinoprotektahan pa rin ang puso mo. Narito ang alam mo na ngayon na hindi pa ganap na nauunawaan ng karamihan, kasama na ang maraming healthcare providers. Ang blood pressure targets ay hindi dapat pare-pareho para sa lahat. Ang isang 45-year-old at isang 85-year-old ay hindi dapat sinusukat sa iisang pamantayan. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga lampas 75, ang systolic blood pressure na nasa pagitan ng 130 at 145 ay may kaugnayan sa pinakamahabang buhay at mas magandang kalidad ng pamumuhay. Ang mas mababa sa 120 ay nagpapataas ng panganib ng pagkahulog, orthostatic hypotension, kidney injury, at posibleng cognitive decline. Ang mas mataas sa 150 ay nagpapataas naman ng cardiovascular risk. Ang sweet spot ay nasa gitna. Natutunan mo na ang orthostatic hypotension, ang pagbagsak ng blood pressure kapag tumatayo, ay madalas mas delikado kaysa sa katamtamang pagtaas ng sitting blood pressure. Natutunan mo kung paano ito itest sa bahay. Natutunan mo ang mga pisyolohikal na dahilan kung bakit kailangan ng seniors ng ibang targets, arterial stiffness, mas mabagal na baroreceptor responses, at nabagong metabolismo ng gamot. Pinakamahalaga sa lahat, mayroon ka na ngayong sapat na kaalaman at tamang mga salita para magkaroon ng makabuluhang pag-uusap sa doktor mo. Hindi ka na lang basta tumatanggap ng medical advice. Isa ka ng aktibong kalahok sa sarili mong pangangalaga. At iyon ay nagbibigay lakas. Mas may alam ka na ngayon tungkol sa blood pressure management sa older adults kaysa sa marahil 90% ng mga kaedad mo. Nauunawaan mo ang nuance. Alam mo na hindi pare-pareho ang solusyon para sa lahat. Kung ang impormasyong ito ay nagbigay sa iyo ng linaw, kung nasagot nito ang mga tanong na matagal mo nang iniisip, kung binigyan ka nito ng kumpiyansa na ipaglaban ang sarili mo, nagampanan ko ang layunin ko. Mag-comment ka ngayon ng informed. Kung pakiramdam mo ay mas handa ka ng talakayin ito sa doktor mo, i-share ang video na ito sa mga kaibigan o kapamilya na lampas 65 at maaaring makinabang sa impormasyong ito. Mag-subscribe sa channel na ito dahil ang misyon ko ay maghatid sa iyo ng health information na nakabase sa research, accessible, practical, at maaaring makapagbago ng buhay. Sa susunod kong video, pag-uusapan ko ang 3 supplements na ayon sa research ay maaaring makatulong sa pagsuporta ng healthy blood pressure ng natural, at ang 2 sikat na supplements na sayang lang ang pera. Gugustuhin mong panoorin iyon dahil puno ng nakalilitong claims ang supplement industry. Ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang sinasabi ng ebidensya. Magkita tayo roon. Ang video na ito ay para lamang sa educational at informational purposes at hindi nilalayong magsilbing medical advice. Ang blood pressure management ay dapat nakaayon sa iyong kumpletong medical history, kasalukuyang kalagayan ng kalusugan, at iba pang mahahalagang salik. Huwag kailanman mag-adjust o tumigil sa pag-inom ng gamot nang hindi kumukonsulta sa iyong healthcare provider. Ang impormasyong ibinahagi rito ay nakabatay sa kasalukuyang research, ngunit hindi dapat pumalit sa propesyonal na pangangalagang medikal. Laging kumonsulta sa isang kwalipikadong healthcare provider bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong treatment.